Nagulat ang mga mandirigma at nagtanong, paano ito posible? Ang barbarian na ito mula sa mailap na rehiyon ay sinira ang Heavenly Ascension Sect Fire Elder sa isang solong kumpas ng kanyang kamay. Nakita ng matanda na ang matanda ay nahulog din. Ang Daoist Heart ni Chen Xia ay nasira. Ang reputasyon at lakas ng Heavenly Ascension Sect ay magdurusa ng malaking pinsala. Gayunpaman, tiningnan ang monghe, nakita ko na ngayon ang isang tunay na palabas ang magsisimula sa silangang mga lupain. Galit din si Xia dahil kahit ang Fire Elder ay hindi makayanan siya. Ganito ba kalakas talaga ang pumatay sa kanyang ama? Makakabawi ba siya ng paghihiganti? Nagsimulang sumigaw ang mga mandirigma na masama ang lahat. Ang mga matatanda ay nasa gulo. Hayaan silang dalhin ang banal na anak at umalis at ay aktibo ang ginintoang barko. Nagalit si Hong at tinanong sila kung bakit sila nagpakitang gilas at nagpasyang tumakas, ngunit hindi niya sila iniwan ng pagkakataon upang makatakas at naglabas ng mga apoy sa barko at sumigaw na silang lahat ay mamamatay. Sinabi ng mga mandirigma na una nilang pinatay ang mga matatanda ng Heavenly Ascension Sect at ngayon ay papatayin nila ang banal na anak. Nagpasya silang sirain ang bawat isa at ang mentor at estudyante na ito ay baliw lamang. Ngunit bigla sa sandaling iyon, isang monghe ang tumayo upang protektahan ang barko at ginamit ang kanyang palad. Hinarap ng monghe siya bilang isang dalaga at tinanong kung kailan matatapos ang walang katapusang siklo ng paghihiganti na ito. Bakit nila gustong lipulin sila hanggang sa huli? Sinabi ni Hong sa kalbo na monghe na huwag mag-isip na hindi niya nakikita ang kanilang mga Buddhist na panlilinlang. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila ngayon, gusto niyang gawin ang Heavenly Ascension Sect na makaramdam ng utang sa kanya. Ang pagpapaimbabaw na ito ay kasuklam-suklam. Sinabi ng monghe sa kanya na huwag magkatuwaan ng mga malabag na salita. Ang kanyang pagkiling laban sa Buddhism ay masyadong malaki at nagpapakita na sila ng mga palatandaan ng pagkahulog sa demonyong landas. Payuhan niya silang magpigil. Sumagot si Hong na noong siya ay nasa gitnang rehiyon. Hinamak niya ang mga taong tulad ng monghe ng higit sa lahat. Ginagawa nila ang lahat para sa kanilang sariling kapakinabangan ngunit nagtatago sa likod ng kabutihan at kahit na pumunta siya sa demonyong landas, hindi niya kailangan ang kanyang mga tagubilin. Nagpasya ang monghe na sa kasong ito papayagan niya siyang itakda siya sa totoong landas. Naramdaman ni Hong na ang matandang monghe na ito ay pumipindot ng may hindi kapani-paniwalang presyon. Siya ay malinaw na nasa peak ng fusion stage. Ngunit bigla, tumayo si Lin sa harap ng monghe at tinanong kung may nagpasya na saktan ang kanyang disipulo habang siya ay abala. Sinabi ng monghe kay Misterya na mali siya. Gusto lamang niyang bigyan ng kanyang mga estudyante ng ilang patnubay. Nagtanong si Lin upang turuan. Naisip ng monghe na siya ay karapat-dapat na turuan ang kanyang mga disipulo. Naisip ni Hong ang parehong bagay tulad ng pagtuturo sa isang reincarnated na tao sa stage ng isang true immortal. Sa kanya, isang monghe lamang sa stage ng fusion. Sinabi ni Hong na nagpapasalamat siya sa tulong. Ang kanyang disipulo ay magtataguyod ng kanilang barko, ngunit pinigilan siya ng matandang kalbo na monghe na ito at nakatakas sila. Sumagot ang monghe na naisip lamang niya na ang mga bagay ay lumampas na sa hangganan at nagpasya na mamagitan upang pakinisin ang mga bagay. Kung si Misterya ay nag-isip ng iba, wala siyang sasabihin. Biglang nagtanong si Lin, nagpasya ba siyang magpakitang gilas at tumakas? Hayaan siyang huminto dahil nagsimula na siyang kumilos ng ganoon. Nagtanong ang monghe kay Misterye, ano ang ibig niyang sabihin? Naiintindihan niya na ang Floating Temple ay isa sa mga pinakamalakas na Buddhist order sa silangang rehiyon at gumawa lamang siya ng mga kaaway sa Heavenly Ascension Sect at naisip niyang mayroon siyang lakas na makipagtalo sa kanila. Sinabi ni Lin sa monghe na maaari siyang matalinong bumuo ng mga kombinasyon. Wala siyang ginawa ngunit nakagawa ng isang malaking utang ng pasasalamat para sa kanyang sarili at iniwan niya ang lahat ng maruming trabaho sa kanya upang linisin sa hinaharap. Dahil siya ay ganoon kakaiba, bakit hindi niya mahulaan ang petsa ng kanyang kamatayan? Sinabi ng monghe kay Misterya na ang kanyang mga salita ay lumampas na sa hangganan. Ginagamit na ni Lin ang isang fire attack at tinanong, kaya ano? Ngunit walang ginawa ang monghe at ginamit ang Golden Bell, ngunit ang kanyang depensa ay mahina at siya ay nasugatan pagkatapos ng atake. Ni Lin. Itinuwid ng monghe ang kanyang tindig at tumayo sa kanyang mga paa sa sandali ng pagkahulog.
At sinabi niya sa guro na ang immortal ay tinutokso sila. Sa tingin ba talaga niya na ang floating temple ay isang mahina na punto? Sumagot ang guro na dahil si Misteria ay ganoon katigas ang ulo, kung gayon hindi niya dapat siya sisihin sa pagiging malupit. Ginamit ng guro ng Golden Buddha ang image of the Dharma Buddha laban sa kanya. Ngunit pinanood ni Lin ang lahat ng ito at walang ginawa agad. Sinabi na ng mga mandirigma na ito ay isang Buddhist technique ng Great Manifestation. At mayroon siyang 3-star spiritual artifact ng Glance of 9 Rings sa kanyang mga kamay. At ang Lin na ito ay ganap ng nabaliw. Ginalit na niya ang Heavenly Ascension Sect. Ngayon gusto niyang gumawa ng mga kaaway sa mga Buddhist orders. Napagod na ba lamang siya sa buhay? Sinabi ng mentor kay Misterie na binigyan niya siya ng isang pagkakataon, ngunit siya ay masyadong matigas ang ulo. Ngayon pakalmea niya siya. Itinaas ng monghe ang kanyang sandata sa himpapawid at ginamit ang isang resolution attack. Ngunit tumayo pa rin si Lin at sumagot na siya ay interesado. Sinabi ni Lin sa kanya na hayaan ang monghe na gawin na ang kanyang trabaho, at ginamit niya ang Heaven Burial Coffin at pinigilan siya sa isang kamay. Ang monghe ay medyo nagulat pagkatapos ng lahat ng ito, at hindi man lang niya naiintindihan kung paano ginawa ng immortal ang lahat ng ito. At bigla, napansin ni Lin na habang tumaas ang kanyang level, ang kabaong na ito ay nag-evolve mula sa isang 4-star artifact patungo sa isang 6-star artifact. Sinabi ni Lin sa monghe na ang kanyang banal na kakayahan ay ang lahat na kaya niyang gawin at ipinadala ang lahat sa loob. Ang mga monghe ay nagulat at tinanong, ano ito? At sumigaw sila sa guro na iligtas sila. Ang maestro ng monghe ay nagulat at itinuring siyang isang sinumpaang kasamaan. Mayroong isang masamang tao na nagtatago sa sekta. Sinabi ng monghe sa kanyang mga alyado na ang taong ito ay isang heretic at hayaan silang sirain siya agad. Ang iba ay nagtataka na kung may magtatangka, at naiintindihan ni Hong na alam niya na ang kanyang mentor ay nagtatago pa rin ng isang bagay. Sinabi ng monghe kay Misteria na nakikipagtalo na sila sa Heavenly Ascension Sect. Gusto ba talaga niyang gumawa ng isang kaaway ng pinakamalakas na Buddhist sect sa Eastern Region? Sumagot si Lin na ang nakakainis sa kanya ng higit sa lahat ay ang mga mapagkunwari na tulad nila. Wala siyang ganap na limitasyon kung sino ang magiging kanyang kaaway. Ang kanyang prinsipyo ay simple. Sirain ang mga mapagkunwari, at ikan-away ang kanyang kamay. Sinabi niya sa monghe na huminto sa pagkukwento at pumunta sa kabaong agad. Ikinulong ang monghe sa kabaong, itininaas niya siya sa isang kamay at tinanong kung sino pa ang gustong umatake. Sumigaw ang pinuno ng clan na si Brother Y ay gumawa ng isang mahusay na trabaho at gumawa siya ng isang mahusay na trabaho. Nagtanong din si Xiao, natutulog ba siya? May dapat sumuntok sa kanya. Agad na tinupad ni Su ang kanyang hiling at sinuntok siya sa mukha. Nagtanong si Zhou sa kanyang kapatid kung bakit niya siya sinasaktan. Nagtanong si Sua kung nasasaktan ba siya. Sumagot ang lalaki na siyempre masakit. Sinabi ni Sua na hindi ito isang panaginip. Hindi makapaniwala ang matanda at tinanong, nanalo ba talaga ang mailap na rehiyon? Ito ay siyempre hindi kapanipaniwala na nagawang supulan niya ang lahat sa kanyang sarili. At lahat ng magkasama ay nagsimulang sumigaw na tinatanggap nila ang Heavenly Ruler. Naisip ng mga kaaway na ito ay isa pa ring mailap na rehiyon. Sigurado sila na hindi sila nagkamali ng punta. Naisip nila na siya ay sumalungat lamang sa kapalaran ng 3 beses, ngunit gaano sila kamali, at hindi lamang niya nayayanig ang pinakadakilang sekta ng silangang rehiyon, ang Heavenly Ascension Sect sa mga pundasyon nito. Ngunit binawasan din niya ang pari ng Buddhist temple sa Alikabok. Ngunit ngayon nakagawa siya ng mga mortal na kaaway at ang gantimpala ay magiging walang awa. At kung maaari pa niyang sirain ang silangang rehiyon, ito ay maglalaro lamang sa kanilang mga kamay. At kung magpapatuloy ito, ang kanilang Zhu clan ay makakapag-ani ng malaking benepisyo. Bigla, isang malaking sinag ang bumaba mula sa langit. Nagsimulang magkatuwaan ng mga mandirigma na ito ay mahusay. Ang lihim na mundo ay binuksan na sa wakas. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang ganoong kahangahangang tanawin. Nakita ni Lin na masaya siya dahil ngayon kailangan lang niyang pumasok upang kumpletuhin ang gawain. Ngunit una, kailangan niyang makipag-ayos sa mga natitira ng mga kaaway na sekta na dumating.
Sinabi ni Lin na ang lahat na nabibilang sa mailap na rehiyon ay may karapatan na pumasok at galugarin ang mundong ito at ang natitira ay hayaan silang umalis dito. Ang clan ay hindi nasa sapat at sumigaw ang lalaki na ang kanilang Sui clan ay hindi kailanman pumasok sa paghaharap sa Suaanten sect. Ngunit sa kabila nito, ang kanilang landas ay nakaharang at gaano siya kalungkot na ang mga matatanda ay wala. Hindi nila papayagan ang ganoong kawalan ng batas. Agad na sinabi ng mandirigma sa batang maestro na ang mas mataas ang sikat ng araw ay mas maliwanag ang paglubog nito. Ang pumasok sa isang labanan na ang kinalabasan ay napagpasyahan na ay ang hamunin ang kapalaran, alam na wala ito sa kanilang panig. Sumagot ang batang Ginoo na siya ay ganap na tama. Bago durugan ang kaaway, itataboy niya siya sa bingit ng kabaliwan. Hayaan siyang magloblob sa kanyang kapalaluan. Ito ang magiging kanyang kapahamakan. Wala nang gagawin pa rito. Panahon na para sa kanila na umalis. Sinabi na ng mga tao na kahit ang Zhou clan ay hindi naglakas loob na sumalungat sa kanya. At tila walang maglakas loob na sumalungat sa yaing na ito. Sinabi ng mga mandirigma na kailangang umalis na dumating sila mula sa malayo, ngunit sa huli wala silang nakuha. Sumagot ang batang Ginoo na maaari nilang tangkilikin ang kanilang tagumpay sa ngayon, ngunit maghihintay at makikita sila. Dinala ni Lin ang kanyang disipulo at sinabi na panahon na para sa kanila na umalis at pumasok sila sa maliwanag na mundo ng Luotayan. Sinabi ni Lin na hindi niya inaasahan ang ganoong nakamamanghang atmosfera sa loob. Agad na ipinakita ng system na ang isang lugar para sa activation ay natagpuan. Dapat ba nilang tanggapin ang gantimpala? Sumagot si Lin na natatanggap niya. Ipinakita ng system na natanggap niya ang projection, at tumingin ang may-ari at sinabi na hindi ito masama. Pagkatapos ng lahat, ang Great Buddha form ng maestro ng Golden Buddha Monk na iyon ay medyo isang pangit na bagay. Kung hindi niya ginamit ang Heaven Burial Coffin, magiging isang seryosong labanan iyon. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na magkawatak-watik at maghanap ng mga bihira na halaman, ngunit hindi sila dapat lumayo. Hayaan silang bantayan ang bawat isa. Alam ni Lin na gusto lamang niyang kumpletuhin ang gawain, ngunit dahil ang lahat ay ganoon abala, nagkakahalaga ito ng paggalugad sa lugar ng kaunti. Bigla, ang ilan sa mga lalaki ay nahulog sa bitag ng isang halimaw na sinubukang atakihin sila at kainin sila. Sumigaw ang mga mandirigma sa iba na mag-ingat. Ang mga lokal na nilalang ay sobrang mapanganib. At isa pang atake. Sinabi ng pinuno na sila ay napalibutan at kailangang magtipon ang lahat. Sa mundong ito, kahit ang mga halimaw ay umabot na sa level ng Gold Core. Hindi natin dapat ibababa ang ating bantay. Sumagot si Hong na kung gusto nila ng mga racehorse, dapat nilang ipakita ang kanilang lakas. Walang nagbibigay sa kanila ng libre. Ngunit ang lahat ay naging mas komplikado. Bigla, nagsimulang lumipad ang mga ibon, at pagkatapos nila, isang kawan ng mga unggoy ang umatake. Agad na inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan. Agad na nagsimulang lumaban ang mga mandirigma sa kawan ng mga unggoy. Ang mga unggoy ay ganoon kasama kaya't handa silang kainin ang lahat at gupitan sila sa maliliit na piraso. Ngunit bigla, sinunggaban niya ang isang babae mula sa kanila, at sumigaw siya at humingi ng tulong. Dumating ang mga mandirigma sa kanya upang tumulong at umatake at sinubukang alisin siya. Ngunit ang unggoy ay ganoon kalakas kaya't walang ginawa ang atake sa kanya, at ang kanyang balahibo ay ganoon kitigas kaya't wala siyang naramdaman. Ang babae ay nasa ilalim pa rin niya at sumisigaw na hindi niya dapat gawin ito at na dapat may tumulong na sa kanya. Biglang nakita ni Hong ang tanawin na ito at lumakad sa kanya at ginamit ang kanyang fire attack upang sunugin siya. Nagtanong si Hong sa babae kung ayos lang ba siya. Nagpasalamat ang babae sa kanyang kapatid na si Hong sa sandaling iyon. Sinabi din ng ulo kay Brother Hong na mas kalmado ito sa kanya at hayaan siyang alagaan ang mas bata na mga disipulo at ang mga puting unggoy na ito ay may kapangyarihan ng Soul Generation. Mayroong tiyak na masyadong marami sa kanila at sila ay sobrang maliksi. Hayaan silang mag-ingat. Nakita ni Hong na ang pinuno ay nag-aalala pa rin tungkol sa kanyang pagdating, ngunit mas mabuti para sa kanya na alagaan ang kanyang sarili. Ngunit hindi huminto ang mga unggoy at agad na sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Ngunit naramdaman ni Hong sila sa simula at ginamit ang isang fire attack at sinabi na silang lahat ay nakahanda na.
Tiningnan ng mga mandirigma ang lahat ng ito at sinabi na ang kanilang nakatatandang kapatid na si Hong ay kamangha-mangha. At tama iyan. Ganap niyang pinagtibay ang style ng kanyang guro. Ngunit napagod si Hong sa pagdinig ng kanilang mga salita at sinabi sa kanila na tumahimik. At naisip niya, saan pumunta ang tarantado na si Lin? At marahil nagpapalamig ulit siya. Sa oras na ito sa kagubatan, tinanong ni Lin ang system, sigurado ba siya na ang special energy anomaly ay nasa direksyon na ito? Sumagot ang system sa may-ari na oo, eksakto doon, at isang bagong gawain sa direksyon na iyon, at isang gantimpala na mas mahusay kaysa sa para sa isang regular na activation. Ang mga naninirahan sa kailaliman ng lihim na mundo ng Luoten ay nasa puno ng Great World. Sinabi ng isa sa mga matatanda na ang bunga ng Great Tree of Peace ay hinog na sa wakas. Ngunit kasama nito, ang lihim na mundo ng Great Leo ay inahayag din, pinapayagan ng ilang mga tao na mananakop na saktan ang kanilang teritoryo. Ngunit ang Peak Fusion Stage Stone Clan Chief ay nagsabi na kailangan nilang makipag-ayos sa ito agad. Agad na pumasok ang pinuno ng Giant Clan sa pag-uusap at sinabi na naniniwala siya na ang paghati sa bunga ng Great Tree of Peace ay ang kanilang pangunahing gawain. Kapag nakakain na nila ang bunga ng lubusan, makukuha nila ang katawan ng Great Tree of Peace, at pagkatapos ay durugan nila ang mga mananakop tulad ng mga langgam. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.